Sa isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng lumang bahay sa Quezon City. Tahimik ang paligid. Amoy rosas at kaunting alikabok ang sumasayaw sa hangin. Mula sa bintana, sumisilip ang sinag ng hapon. Tumatama sa mga pader na kulay rosas. Paboritong kulay ng kanyang mama. Nakaupo sa kama si Thea. 10 taong gulang, payat, mahinhin at may mga matang tila laging may hinahanap. Nakatupi ang kanyang mga paa habang hawak-hawak ang isang lumang photo album. Dahan-dahan niya itong binubuksan. Sa bawat pahina, isang ngiti ang sumasalubong sa kanya. Ang ngiti ng kanyang mama. Maliwanag, mainit at totoo. Minsan, naiisip ni Thea, kung maaabot lang niya ang makintab na papel, baka mahawakan niya ulit ang pisngi ng kanyang mama. Baka maamoy niya ulit ang paborito nitong pabango, yung amoy rosas na hindi niya makalimutan. Saglit siyang napapikit. Parang naririnig niya ang boses nito. "Anak, andito lang ako." Biglang, "Thea!" Matinis at malalim ang boses na tawag ni Bianca. Parang nabasag ang katahimikan ng bahay. "Nasaan ka? Ilang beses na kitang tinatawag. Sinabi ko na sa'yo magmap ka na ng sahig sa kusina." Tuloy-tuloy na sabi ni Bianca. Napatayo si Thea sa gulat. Mabilis niyang isiniksik ang album sa ilalim ng unan. Parang may ginawang kasalanan. Hindi man lang kumatok ang babae bago pumasok. Si Bianca. Matangkad, palaging maayos ang buhok, laging may suot na mamahaling damit, at ang mga mata, kulay brown, malamig at walang emosyon. "Tinatawag kita, tapos nakahiga ka lang dito? Ano ginagawa mo? Tinitingnan mo na naman ang mga lumang letrato." Sigaw pa ni Bianca. Pinagmasdan ni Bianca ang silid na para bang may hinahanap na mali. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Gumawa ka ng mga bagay na mas kapaki-pakinabang, hindi ang pag-iyak sa nakaraan." Tahimik na tumayo si Thea mula sa kama. Alam niya, walang saysay ang makipagtalo. At mas delikado pa. "Papunta na po ako, Tita Bianca. At ayusin mo ang kama mo. Hindi kita papalakihing burara." Mataray na sabi pa nito. Lumabas ang babae, iniwang malamig ang hangin sa silid. Ganito ang buhay ni Thea sa loob ng 1 taon at kalahati. 1 taon at kalahati mula nang mawala ang kanyang mama. At 1 taon at kalahati mula nang may ibang babae nang tumira sa bahay nila. Sa una, may pag-asa pa si Thea. Inakala niya baka maging kaibigan niya si Bianca. Kung hindi man kapalit ng mama, baka kahit kaunting lambing man lang. Pero sa tuwing nasa bahay ang kanyang papa, ibang-iba si Bianca. Malambing, maamo. "Ang bait talaga ng anak mo, Philip. Para akong may sariling anak," sabi ni Bianca sa harap ni Philip. Ngunit kapag aalis na ang papa niya papuntang opisina o kaya ay mayroong business trip sa ibang lugar, nagbabago ang tono ng bahay. May mga nahuhulog na maskara. At ang babaeng natitira, hindi na ang babaeng kilala ng papa niya. Isang gabi, tahimik ang silid ni Thea. Katabi niya ang kanyang papa. Gaya ng dati, binabasahan siya nito ng libro bago matulog. "At namuhay sila ng masaya," mahinahong sabi ni Philip. Hindi na napigilan ni Thea. "Papa," pabulong niyang sabi. Ano yun, anak?" Iniwan po niya ulit ako nang walang hapunan." Nag-aalangang sumbong ni Thea. Tumigil sa pagbabasa si Philip. Hinimas niya ang kanyang noo. Isang malalim na buntong hininga ang sumunod. "Thea, huwag na natin simulan ulit ito." Parang may kumurot sa puso ng bata. "Pero, Papa," mahina at nanginginig niyang sabi. "Sabi ni Bianca, ayaw mong kumain. Pumipili ka raw ng ulam." Napayuko si Thea. Hindi yun totoo. Hindi talaga siya pinapakain. Minsan, tinitira lang ang kanin sa kaldero.
Minsan, wala talaga. Pero paano niya ipapaliwanag? Paano niya lalabanan ng isang matandang babae na mas marunong magsalita at mas marunong umarte? Anak, mahirap na nga para sa ating dalawang pagkawala ng mama mo. Huwag na nating dagdagan ng problema. Mas mahinahong sabi pa ni Philip. Gusto sanang sabihin ni Thea, Papa, hindi po ako nagsisinungaling. Papa, natatakot po ako kapag wala ka. Pero ang mga salita, naiipit sa lalamunan. Hindi niya masabi. Opo, naisagot na lang ni Thea. Hinimas ni Philip ang ulo ng anak. Hindi niya alam na sa bawat gabi na hindi siya nakikinig, may isang pusong unti-unting nasasanay sa pananahimik. Sa labas ng silid, tahimik na nakatayo si Bianca. Narinig niya ang lahat. At sa kanyang mga labi, isang manipis na ngiti ang sumilay. Sa bahay na dati puno ng halakhak, may batang natututong magkimkim. May ama na hindi nakikita ang katotohanan. Isang araw, sa hapagkainan, nagsalita si Bianca. Thea, tumanggi ka na namang kumain ng ulam kagabi. Hindi po totoo. Di naman po ako tumanggi na kumain ng ulam. Napahinto si Thea nang makita ang pagsimangot ng kanyang ama. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Nag-aaral po ako noon. Sabi ko po kakain po ako mamaya. Pero sabi po ni Tita Bianca tamad daw ako at hindi ko raw deserve ang pagkain. Hinaplos ni Philip ang buhok ng anak. Pero hindi yun sapat para takpan ng pagod sa kanyang mukha. Sweetheart, kailangan mo lang masanay. Mabuti si Bianca, inaalagaan niya tayo. Baka naman medyo pinalalaki mo lang ang sitwasyon. Gusto lang niya makabubuti para sa'yo. At sa mismong sandaling yon, napangiti si Bianca. Matamis, pero ang mga mata niya, matalim. Oh, ano pang binubulong-bulong mo, Thea? Malambing ang tanong ni Bianca. Lalong napaliit si Thea sa pagkakaupo. Hay nakaw, Philip. Ay, hindi ko alam kung ano na lang ang sinasabi ng anak mo. Buong gabi ko halos siyang pinipilit kumain pero ayaw niya talaga. Mula sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Bianca ang kamay ni Thea. Mahigpit, masakit. Thea, darling, paano ko naman magagawa yon? Ayaw mo lang kainin ang niluto ko. Sabi mo hindi ka gutom, 'di ba? Gusto sanang hilahin ni Thea ang kanyang kamay. Pero hindi siya gumalaw. Tahimik, nakayuko. Dahil alam niya, walang maniniwala sa kanya. Kasi, baka namimiss niya lang ang mama niya kaya kung ano-anong naiisip. Nakangiting sabi ni Philip kay Bianca. Pinipilit ko naman talaga, Philip, pero baka naghahanap lang siya ng atensyon. Kunwaring nasasaktan na sabi pa ng kanyang stepmother. Huwag ka nang magtampo, Bianca. Bata pa siya. Maintindihan din niya paglaki. Marahang hinaplos ni Philip ang balikat ng asawa. Pagkatapos kumain, parang gumuho ang mundo ni Thea. Pumasok siya sa kwarto at isinubsob ang mukha sa unan. Tahimik ang kanyang iyak. Ma, miss na kita, pabulong niyang sabi. Lumipas ang 2 araw na tila kalmado. Kung kalmado ang tawag sa paglalakad sa bahay na parang may mga patibong sa bawat sulok. Parang sundalong naglalakad sa teritoryo ng kalaban. Hindi sigurado kung saan manggagaling ang susunod na sigaw. Martes ng umaga, nasa sala ang kanyang ama at nag-iimpake ng maleta. Anak, may business trip ako sa Davao. 3 araw lang. 3 araw. Para kay Thea, parang 3 taon. Tatawagan kita gabi-gabi. Makinig ka kay Bianca. Nakangiting sabi ni Philip. Tumango si Thea. Hindi siya makapagsalita. May bukol sa kanyang lalamunan dahil sa takot. Malaking takot. Sa likod niya, nakatayo si Bianca. Isang kamay ang nakapatong sa balikat ni Thea. Ang mga daliri unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Masakit at parang babalayon. Huwag kang mag-alala, honey. Magiging masaya tayo habang wala ang daddy mo. Malambing ang boses na sabi ni Bianca.
Ngunit ang ngiti na yon hindi masaya. Isinara ng kanyang ama ang pinto. Tumunog ang lock, tahimik, at sa loob ng isang iglap, nagbago ang hangin. Umikot si Bianca. Hinawakan si Thea sa braso at hinarap sa kanya. Ngayon, tayo na lang. Maglilinis ka ng mabuti. Simulan mo sa banyo. Nakakadiri ng itsura. Matigas ang boses na sabi ni Bianca. Pero po, may test ako sa mathematics bukas. Kailangan ko pong mag-review. Mahina at nagmamakaawang sabi ni Thea. Hindi na natapos ang pangungusap. Isang malakas na sampal ang pumutol sa hangin. Napaurong si Thea. Napahawak sa kanyang pisngi. Mainit, masakit, nanginginig ang kanyang tuhod. Wag na wag kang sasagot sa akin. Pabulong, ngunit matalim ang tinig nito. Lumapit pa si Bianca. Walang pakialam ang mundo sa grades mo. At kapag inulit mo yan, wala kang tanghalian. Naintindihan mo? Hindi makapagsalita si Thea. Tumango na lang siya. Dahan-dahan. Sa murang edad na 10, natuto siyang maglinis ng banyo na mas malinis pa sa hotel. Natuto siyang magkimkim ng luha. Natuto siyang matulog na masakit ang pisngi. At natuto siyang mag-aral sa gitna ng takot. Habang nagkukuskus siya ng sahig, naisip niya, kung nandito lang si Mama, hindi sana ako magugutom. Hindi siya masasampal, hindi siya matatakot. Sa labas ng bahay, normal ang lahat. May mga batang naglalaro, may mga kapitbahay na nagkukwentuhan. Pero sa loob ng bahay na yon, may batang unti-unting nawawala ng boses. At may babaeng akala mo'y perpekto. Pero kayang manakit kapag walang nakakakita. Ang mga gabing yon ang pinakamasamang gabi sa buhay ni Thea. Sa murang edad, parang pasa niya na ang responsibilidad ng isang may bahay. Mula alas 5 ng hapon hanggang mag-aalas 9 ng gabi, walang pahinga. Una ang banyo, kinuskus niya ang tiles hanggang sumakit ang kanyang likod. Sumunod ang sahig ng sala at kusina. Paulit-ulit na map, paulit-ulit na banlaw, pagkatapos ang kalan. Tinanggal niya ang mantika at ang mga natuyong mantsa hanggang sa mamula ang mga daliri. Ang maliliit niyang kamay, namumula at halos nanginginig. Wala man lang salamat, wala man lang pahinga ka muna. Nang matapos, alas 9 na ng gabi. Tahimik ang bahay. Sa sala, nakaupo si Bianca sa sofa. May hawak na mangkok ng popcorn. Nakatuon ang mata sa teleserye. Para bang walang nangyari. Pwede na po ba akong maghapunan? Mahina niyang sabi mula sa pintuan ng kusina. Hindi man lang siya nilingon. Tapos ng hapunan, walang emosyon na sabi ni Bianca. Kumagat siya sa popcorn. At saka, mabagal ka magtrabaho kanina. Matulog ka na. Parang may malamig na kutsilyong tumusok sa sikmura ni Thea. Gutom, pagod, masakit ang pisngi, masakit ang mga kamay. Tahimik siyang naglakad paakyat sa kanyang silid. At doon, tumunog ang cellphone. Mabilis na tumayo si Bianca at sinagot ang tawag. Kumusta ang mga girls ko? Mula sa cellphone ay masiglang nagsalita si Philip. Sa isang iglap, nagbago ang tono ni Bianca. Parang artista sa harap ng kamera. Mahal. Okay na okay kami dito. Nag-dinner na kami ni Thea. Ngayon gumagawa na siya ng homework. Malambing at matamis ang boses na sagot ni Bianca. Isang kasinungalingan na parang madaling sabihin. Gusto mo ba siyang makausap? Inabot niya ang cellphone kay Thea. Ang mga mata niya'y malamig at may babala. Subukan mong magsalita. Hi, Daddy! Pilit ginawang masaya ni Thea ang boses. Kumusta ka, sweetheart? Ayos ka lang ba? At doon, may kung anong nabasag sa loob ni Thea. Siguro dahil sa gutom, siguro dahil sa sampal, siguro dahil sa 1 taon at kalahating pananahimik, pero sa gabing yun, hindi na niya kayang magsinungaling. Hindi po, Daddy. Hindi po okay. Mahina pero matatag niyang sabi. Biglang nanahimik ang kabilang linya.
Maghapon po ako naglinis, hindi niya po ako pinakain at sinampal niya po ako nung sinabi kong may exam po ako bukas. Nanginginig ang boses at tuloy-tuloy na sabi ni Thea. Ramdam ni Thea ang paninigas ng katawan ni Bianca sa tabi niya. Tahimik pero nagbabaga. Thea, sigurado ka ba? Nag-aalangang sabi ni Philip. Baka naman pagod ka lang at napapalaki mo lang. Umiyak na si Thea. Hindi po, Daddy. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. May mahabang katahimikan. Parang tumigil ang mundo. Ibigay mo ang cellphone kay Bianca. Biglang hinablot ni Bianca ang cellphone. Philip, huwag mong pakinggan yan. Minamanipula ka lang niya. Tila nasasaktang sabi pa nito. Lumayo si Thea. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga kasinungalingan. Pero umabot pa rin sa kanyang tenga ang mga salita. Walang nananakit sa kanya. Oo, tumulong siya maglinis at normal lang yon. At syempre, kumain siya. Spaghetti nga na may cheese. Paborito niya. Spaghetti na hindi niya nakita. Hindi niya naamoy. Hindi niya natikman. Tahimik na pumasok si Thea sa gilid ng kanyang silid. Isinara ang pinto. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang ama. Hindi niya alam kung sino ang pinaniniwalaan nito. Pero may alam siya. Sa gabing yon, ginawa niya ang dapat. Nagsabi siya ng totoo. Sa kabilang kwarto, nagpapatuloy ang usapan. At sa bawat salitang binibitiwan ni Bianca, mas lalong nasusubok ang tiwala ng isang ama. Sa maliit na silid na kulay rosas, may batang nakahiga sa kama. Gutom, pagod, takot. Pero sa unang pagkakataon, may kaunting tapang. Ma, sana po narinig ako ni Daddy, pabulong niyang sabi sa dilim. Sanay na si Thea. Sanay ng hindi paniwalaan, sanay ng hindi kampihan. Hindi na naman maniniwala si Daddy. Ganito palagi. Ganito na sa loob ng 1 taon at kalahati. Pero matapos ang tawag na yon, may nagbago. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagsimula na naman si Bianca. Thea, ba't hindi ka nagwawali sa sala? At yung mga plato, bakit hindi pa nahuhugasan? Matigas ang tono na sabi nito. Pareho pa rin ang mga utos. Pareho pa rin ang malamig na mga mata. Pero may kakaiba. May bahagyang pag-alangan sa boses. Hindi na kasing tatag ng dati. Parang may iniisip, parang may takot. Napansin yun ni Thea. Sa unang pagkakataon, may maliit na piraso ng pag-asa. At ng gabing yon, tumunog ulit ang cellphone. Anak, babalik na ako bukas ng mas maaga, sabi ni Philip. Napahinto si Thea. Maghanda kayo ng masarap na hapunan. Maghanda kayo. Ibig sabihin, uuwi siya. Mas maaga. Hindi na 3 araw. 1 araw na lang. Ang simpleng pangungusap na yon, naging sandigan ni Thea para kayanin pa ang 1 pang araw. Huwebes ng hapon, tahimik ang bahay. Narinig lang ang tunog ng orasan sa sala. At pagkatapos, tumakbo si Thea papunta sa pintuan. Parang may batang sabik sa Pasko. Bumukas ang pinto. Nandoon ang kanyang ama. Pagod pero nakangiti. Anak, mahigpit ang yakap ni Philip. Mas mahigpit kesa sa dati. Parang may hinahanap siyang sagot sa yakap na yon. Kumusta ka habang wala ako? Tinitigan niya ang mukha ng anak. Matagal, mas matagal kaysa sa karaniwan. Parang may binabasa, may hinahanap na bakas. Ang aga mo pala, mahal. Sakto, niluluto ko ang paborito mo. Lumabas siya mula sa kusina na parang perpektong may bahay. Maaliwalas ang mukha ni Bianca. Walang bakas ng galit, walang bakas ng pananakot. Ang hapunan nakakagulat dahil payapa. May tawa, may kwento tungkol sa biyahe. Si Bianca ay maasikaso. Si Thea tahimik pero nagmamasid. Parang may eksanang ginaganap sa harap niya at lahat ay umaarte. Pagkatapos ng hapunan, naghahanda na si Thea sa pagtulog nang biglang may kumatok.
Pwede ba kitang makausap sandali, anak? Sabi ni Philip. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Umupo ang kanyang ama sa gilid ng kama. Hindi nakangiti, hindi rin galit, pero halatang nag-iisip. Tungkol dun sa sinabi mo sa cellphone. Nanginginig ang kamay ni Thea. Hindi pa ako nag-e-exaggerate, Daddy. Totoo po ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Philip. Parang unang beses niya talagang tiningnan ng anak. Hindi bilang bata, kundi bilang taong may sinasabi. Pagkatapos, isang mabigat na buntong hininga. Buong biyahe pa uwi, iniisip ko ang sinabi mo. Huminto siya. At may napagdesisyonan ako bago ko umalis ulit. Ano po yon? Nag-aalangang tanong ni Thea. May i-check lang ako. Napakunot ang noo niya. Check po ang ano? Makikita mo. Malumanay na sabi ni Philip at napangiti. Hinalikan niya ang noo ng anak. Matulog ka na, anak. Magiging maayos ang lahat. Ngunit sa labas ng silid, may isang babaeng nakatayo sa madilim na hallway. Tahimik, nakikinig. Ang kanyang mukha hindi na kasing payapa ng kanina. May bahid ng pag-aalala. Dahil minsan isang pagdududa lang ang kailangan para magsimulang gumuho ang isang kasinungalingan. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo ng katahimikan, ngunit hindi ibig sabihin nito ay payapa. May kung anong tahimik na binubuo si Philip. Hindi ito napansin ni Bianca, pero napansin ni Thea. Mas madalas na siyang pagmasdan ng ama. Mas matagal ang tingin, mas tahimik ang mga buntong hininga. Isang umaga sa hapagkainan, nagsalita si Philip. May biyahe ako ulit, 2 araw lang. Babalik ako ng Biyernes ng gabi. 2 araw. Hindi kasing tagal ng dati, pero sapat para magdala ng takot sa dibdib ni Thea. Sana walang delay, mahinahong sabi ni Philip. Bago siya umalis, pumasok siya sa kanyang study room. Matagal, kasama ang kanyang laptop. Tahimik at may determinasyon sa mukha. Hindi alam ni Thea kung ano ang ginagawa niya. Pero may kakaibang pakiramdam sa hangin. Huwag mo akong masyadong mamimiss, nakangiting sabi ni Philip kay Bianca. Niyakap niya ang asawa. Pagkatapos ay si Thea. Mas mahigpit kaysa sa dati. Maging matatag ka, anak. Hindi maintindihan ni Thea ang ibig sabihin nun. Pero tumango siya. Isinara nito ang pinto. Tumunog ang lock at gaya ng dati, nawala ang maskara. Siya, Brat. Ngayon at bukas, may totoong work therapy tayo. Mataray na sabi ni Bianca. Lumapit siya. Aayusin mo ang mga damit ko, ihiwalay, labhan, plantsahin, at kapag may nasira ka, lumapit pa si Bianca. 2 araw kang walang pagkain. Pabulong na sabi nito, ngunit may ngiti sa mga labi. Ang 2 araw na yon, naging bangungot. Pinapabalik-balik ang bawat tiklop. Pinapabalik ang bawat plancha. May gusot. Mali naman yung pagkatupi mo. Hindi pantay. Ay, paulit-ulit. Paulit-ulit. Unang gabi, hindi pinakain si Thea. Dahil daw hindi maayos ang pagkakaplansya ng maong. Kinabukasan, 5:00 ng umaga. Hoy, gising! Hugasan mo yung mga plato! Sigaw ni Bianca. Hindi lang plato, pati mga florera, mga basong bihirang gamitin, mga lumang set na nakatago sa cabinet. Ang mga kamay ni Thea, sugatan na sa sabong panlaba. Ang mga mata niya namamaga sa puyat. Lunes ng gabi, tumunog ang susi ng pinto. Bumukas yun, nasa sala si Thea, halos hindi makatayo sa pagod. Pumasok si Philip, tumingin muna siya kay Bianca. Hindi gaya ng dati ang tingin niya. May lamig, may distansya. Kumusta? Wonderful. Ang bait ni Thea. Gaya ng lagi, masiglang sabi nito. Sandaling katahimikan ang sumunod. Good. Tumingin siya kay Thea. Anak, maghilamos ka na. Maghanda ka ng matulog. Kailangan naming mag-usap ni Bianca. Sa loob ng kanyang silid, nakahiga si Thea. Hindi siya makatulog.
Maya-maya, narinig niya ang malalakas na boses mula sa sala. Paano mo nagagawa yun? Kalmado pero matatag na tanong ni Philip. Anong sinasabi mo? Lahat ng ginagawa mo. Hindi napigilan ni Thea. Marahan siyang lumapit sa pintuan. Binuksan niya yon ng bahagya. Sa sala, nakaupo si Philip, may laptop sa mesa. Nakatayo si Bianca at namumutla. At ito, kasinungalingan din ba to? Iniharap nito ang laptop sa asawa. Hindi makita ni Thea ang screen pero narinig niya ang sarili niyang hikbi at ang malamig na boses ni Bianca mula sa video. Tumahimik ka. Kapag umiyak ka pa, wala kang almusal sa susunod na mga araw. Boses yun ni Bianca mula sa recording. Napaatras ito. Ganon. Sinusubaybayan mo pala ako? May camera akong inilagay. Kalmadong sabi ni Philip. Isinara niyang laptop. Hindi para hulihin ka, kundi para patunayan sa sarili ko na nag-exaggerate lang si Thea. Na nagsiselos lang siya sa'yo. Tumigil siya. Nagdilim ang mga mata ni Philip. Pero mali ako. Mahabang katahimikan ang sumunod. Isa kang halimaw. Pinahirapan mong anak ko. Nawala na nga ng ina. Inabuso mo pa. Philip, nakikinig ka ba sa sarili mo? Dinidisiplina ko lang siya. Lumalaki siyang suwail. Tama na. Tumayo na si Philip. Isang salita pero mabigat. Mag-impake ka. May 1 oras ka. Hindi mo gagawin yan. Asawa mo ako. Hindi na. Tahimik ang buong sala. Kapag hindi ka umalis sa loob ng 1 oras, pagsisisihan mo. Sa likod ng pintuan, nakahawak si Thea sa dibdib. Hindi siya makahinga. Totoo ba to? Pinaniniwalaan na ba siya ng kanyang ama? Sa unang pagkakataon, mas gumaan sa puso niya. Isang pag-asa na hindi na basta-bastang mabubura. Sa bahay na yon, natapos ang isang kasinungalingan at nagsimula ang isang bagong yugto. Pero ang sugat, hindi agad naghihilom. Makalipas ang 1 oras, tahimik na ang buong bahay. Wala na ang tunog ng matatalim na salita. Wala na ang yabag ng matataas na takong sa sahig. Umalis na si Bianca. Iniwan ang bahay na dati puno ng takot. Isinara niya ang pinto ng malakas. Kasabay ng mga sumpa at galit. At pagkatapos nun, katahimikan. Nakaupo si Philip sa sofa. Nakatakip ang mga kamay sa mukha. Hindi siya galit, hindi siya sumisigaw. Mukha siyang wasak. Isang ama na ngayon lang nakita ang katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Thea. Lumabas siya ng maingat. Parang takot pa rin na baka may sumigaw. Papa, wala na po ba siya? Nag-angat ng mukha si Philip. Namumula ang kanyang mga mata. Tumango siya at ibinukas ang kanyang mga braso. Hindi na nagdalawang isip si Thea. Tumakbo siya papunta sa ama. Yumakap ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa dati. Patawarin mo ako, anak. Pumatak ang luha niya sa buhok ng anak. Patawad kung hindi kita pinaniwalaan. Patawad kung hinayaan kitang pagdaanan yon. Umiling si Thea. Masakit pa rin, pero mas nangingibabaw ang ginhawa. Matapos ang ilang sandali, kumalma ang dalawa. Talaga po bang naglagay kayo ng kamera? Oo. Pagkatapos ng tawag mo, hindi na ako mapakali. Kaya nagdesisyon akong alamin ang totoo. Naglagay ako ng nakatagong kamera sa sala habang nag-aalmusal kayo. At nakita niyo po ang lahat? Sapat para malaman ko ang katotohanan. Muling niyakap ni Philip ang anak. Hindi ka na niya guguluhin. Ipinapangako ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Thea na siya ay ligtas. Sa gabing yon, mahimbing ang tulog ni Thea. Walang kaba, walang takot, walang sigaw na gumigising sa kanya. Ang silid na kulay rosas, naging silid muli ng isang bata. Hindi na ng isang biktima. Kinabukasan ng umaga, hindi gawaing bahay ang bumungad sa kanya, kundi ang boses ng kanyang ama. Halika anak, maglakad tayo sa parke. Masiglang bati ni Philip. Sa unang pagkakataon matapos mawala ang kanyang ina, nagkaroon sila ng totoong day off. Naglakad sila sa parke sa Quezon Memorial Circle.
bumili ng ice cream, umupo sa bangko habang pinapanood ang mga batang nagpapakain ng tinapay sa mga pato sa pond. Alam mo, ipagmamalaki ka ng mama mo, nakatingin sa tubig na sabi ni Philip. Napalingon si Thea. Pero natatakot po ako, Papa. Natatakot po ako palagi. Ngumiti si Philip at inakbayan siya. Ang tapang, hindi ibig sabihin wala kang takot. Ibig sabihin natatakot ka pero ginagawa mo pa rin ang tama. Tinitigan niya ang anak. Nagsabi ka ng totoo kahit walang naniniwala sa'yo. Yun ang tunay na tapang. Ngumiti si Thea. Maliit pero totoo. Kayo rin po, Papa, naging matapang kayo. Inamin niyo po ang pagkakamali ninyo. Napabuntong hininga si Philip. Hindi ko na dapat kailanman pagdudahan ng sarili kong anak. Pangako anak, hindi na mauulit yun. At sa sandaling yun, alam ni Thea. Totoo ang pangakong yun. Hindi na sila perpekto. Hindi na buo gaya ng dati, pero mas matibay na sila ngayon. Isang maliit na pamilya, sugatan pero mas nagkakapit-bisig. At wala nang sino man kahit si Bianca ang makakagitna sa pagitan nila. Minsan ang pinakamalaking tapang ay ang pagsasabi ng totoo. Kahit walang nakikinig, kahit walang naniniwala. At minsan naman, ang pinakamalaking pagmamahal ng magulang ay ang pag-amin ng pagkakamali. Dahil ang pamilya ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang magpatawad, makinig at magbago. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang tunog ng bahay. Dati, bawat yabag sa hallway ay may kasamang kaba. Ngayon, ang naririnig na lamang ay ang halakhakan. Minsan ang sabay na paghihiwa ng gulay sa kusina o kaya naman sabayang panonood ng lumang pelikula tuwing Sabado ng gabi. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring nagigising si Thea mula sa masamang panaginip. May mga pagkakataong napapailing si Philip, iniisip kung papaano niya hindi agad nakita ang totoo. Pero sa bawat pagkakataon, pinipili nilang pag-usapan. Pinipili nilang makinig, pinipili nilang maghilom. Isang hapon, habang nag-aayos si Thea ng kanyang mga libro, napansin niya ang lumang photo album sa ilalim ng unan. Hindi niya na yon kailangang itago. Hindi na ito lihim na sandalan sa gitna ng takot. Binuksan niyang pahina kung saan nakangiti ang kanyang mama. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na puro lungkot. May halong lakas. May halong inspirasyon. Ma, okay na po kami. Pabulong na sabi ni Thea habang hinahaplos ang larawan. Sa sala, narinig niya ang boses ng ama. Anak, tapos ka na ba sa assignments mo? Tara, magmerienda tayo. Isang simpleng paanyaya. Pero para kay Thea, yun ang tunog ng kaligtasan. Hindi na bumalik pa si Bianca. Natapos ang legal na paghihiwalay. At sa pagkakataong ito, mas maingat na si Philip. Mas mapagmasid, mas bukas ang tenga. Lumipas ang ilang taon, lumaki si Thea na hindi na tahimik na bata. Natuto siyang magsalita. Natuto siyang manindigan, hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil alam niyang may saysay ang kanyang boses. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili na magsabi ng totoo kahit nanginginig ang boses. Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi pagiging perpekto, kundi ang kakayahang makinig, umamin sa pagkakamali at itama ito. At para sa mga batang natatakot magsalita, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iinarte, hindi kayo nag-iimbento, may halaga ang inyong nararamdaman, may halaga ang inyong katotohanan, at balang araw may makikinig din. Dahil pagkatapos ng bawat bagyo, may umagang darating, at sa umagang yon, mas maliwanag na ang sikat ng araw. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.